So what's up mga ka-idol? Magandang araw sa inyong lahat, magandang gabi. At syempre, kung napadaan lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag nyo namang kalimutan mag-subscribe, click yung notification bell button, and click all para ma-update pa kayo sa mga bago pa nating i-upload dito sa ating YouTube channel mga ka-idol. At syempre, nagka-upload na rin ako sa aking Facebook page mga ka-idol. Paki-follow na lang at mag-like sa video na ito. Maraming salamat. So sa video na ito mga ka-idol, napakaganda yung kwento nating tutungan ngayon. Malalaman na natin lahat kung magkano nga ba ang sahod ng isang water boy sa NBA mga ka-idol. So actually kahit water boy lang ako sa NBA ay napaka-sulit, napaka-swerte mo na dahil napakalaki naman talaga ang sahod ng water boy sa NBA. So mas lalo pa nating maintindihan kung magkano talaga yung sasahurin nila, ay panoorin natin yung video, sabayan nyo ako na nanggaling kay Dimplex mga ka-idol. So subscribe natin yan. Nandito lahat ng mga video ay nandito lang sa kanya. Halos kanya lang yung video natin kino-cover dito sa ating channel mga ka-idol. So wag na natin ito papatagalin mga ka-idol. Ipi-play na natin kung talagang napaka-excited. Pati ako na excited rin ako kung magkano yung sasakurin talaga ng water boy sa NBA. Let's go! Magandang araw mga repa! Welcome sa akin channel. Marahil kayo ay nagtataka o napapaisip kung magkano nga ba ang sweldo ng mga waterboy sa NBA. Kaya naman nandito ako para i-detalye sa inyo kung magkano nga ba ang sweldo nila. Dito lang yan sa ating segment na pinamagatang Alamin Natin. Bago natin himayin ang sweldo ng mga waterboy, daanan muna natin ang perspective NBA salaries. Well, alam naman natin na ang sweldo sa NBA talaga namang maituturing na pambakbakan. Ang ibig kong sabihin ay talaga namang nakakagulat. Katulad na lamang ng mga top NBA players na kumikita sa loob ng isang taon ng $35 million at meron pang higit dito depende sa napirmahang kontrata. Bukod pa doon mga repa, ang sweldo ng mga average bench players ay tumataginting na $900,000 kada taon. Well, ito ay nakadepende pa rin sa kontratang kanilang pinirmahan. Maaaring bumaba, maaari ding tumaas. Karagdagan pa mga repa, alam naman natin na ang mga head coaches ang sumusunod sa may pinakamataas na sweldo sa NBA. Katulad na lamang ng veterano na sa pagiging coach na si Greg Popovich. Ang kanyang kontrata kada taon ay tumataginting na $11 million. Ngayon mga repa, daanan na natin ang iba pang trabaho sa NBA na karamihan sa atin ay hindi na ito napapansin. Lingid sa inyong kaalaman, ang mga baguhan na NBA mascot ay kumikita sa loob ng isang taon ng $25,000. Nangangahulugan lamang na ang kanilang sweldo kada buwan ay tumataginting na $2,083 o mahigit sa 100,000 pesos dito sa Pilipinas. Partida baguhan pa lang yan mga repa. Paano pa kaya yung mga veterano na sa ganitong larangan? Ngayon mga repa, dadako na tayo sa main event ng ating paksa. Magkano nga ba ang sweldo ng mga waterboy sa NBA? Ang average salary ng mga waterboy ay tumataginting na $58,000 kada taon o $4,833 kada buwan. Opo mga repa, average salary lamang ito. Nangangahulugan lamang na maaari pa itong tumaas lalo na't kung matagal ka na sa ganitong larangan. Nga pala mga repa, ito ay base sa Boston Celtics statistics. Gayunpaman, merong ding diferensya ang mga baguhan at mga veterano na sa ganitong trabaho. Ang mga veterano na sa pagiging waterboy talaga namang binibigyan ng magandang otoridad sa NBA. Ang naturang trabahong ito ay kailangan ng tiyaga katulad ng ibang trabaho. Pero masasabi ko na ang trabahong ito ay magiging worth it pagdating ng tamang panahon. Karagdagan pa mga repa, ang pinakamataas na sweldo sa trabahong ito ay tumataginting na $100,000 kada taon. Sumatotal, ang kanilang sweldo kada buwan ay $8,000 o 400,000 pesos dito sa Pilipinas.
Alam ko mga repa na ikaw ay nagiging interesado na sa ganitong larangan. Kaya naman dadako na tayo kung paano nga ba mag-apply bilang waterboy sa NBA. Ang pag-a-apply sa ganitong larangan ay parang katulad din ng casual na trabaho dito sa Pilipinas. Kailangan mong mag-fill out ng form at ilagay ang iyong personal details at iba pang impormasyon na tatanungin sa'yo. Kung ikaw ay merong kamag-anak o koneksyon sa NBA, kailangan mo ding ipaliwanag ang iyong partido. At syempre, hindi mawawala ang mga malalalim na katanungan sa iyo. Ang requirement sa ganitong larangan ay dapat maganda ang iyong kalusugan, pisikal, mentalidad at meron kang pinag-aralan. Mas mataas na edukasyon, mas maganda ang iyong patutunguhan. Gayunpaman, masasabi natin na Hindi pala basta-basta yung requirements mga idol. Unang-una, meron kang backer sa NBA. Kailangan tapos ka. At basta marami silang requirements kayo. Parang wala tayong kakilala ng mga Pilipino na nagtatrabaho sa NBA na bilang isang waterboy mga ka-idol. talaga namang malaki ang kanilang kinikita kada buwan, lalo na't kung ibabase natin sa value ng pera dito sa Pilipinas. Alam ko na marami magko-comment dito na paano naman yung renta at iba pang expenses kada buwan. Well, alam naman natin na talaga namang malaki rin ang value ng bilihin sa Estados Unidos. Pero kung ako ang tatanungin ay kaya namang mabuhay at bumuhay ng isang hinahamak na waterboy gawa ng kanilang sweldo na nasa $5,000 kada buwan. Nangangahulugan lamang na ang lahat ay nakadepende sa iyong pagmamanage sa pera. Bukod pa doon mga repa, ang lahat ay madadaan sa pagsisikap. Ang ibig kong sabihin, marami pa rin silang oras para makapag-sideline nang sa gayon ay lalo pa silang maging stable. Ngayon mga repa, kung ikaw ay mabibigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho sa NBA bilang waterboy, papayag ka ba? Comment below. At dito na nga So yun mga ka-idol, para sa akin, pag pinasok ako ng waterboy dyan, napakaswerte ko na. So, mag-comment ka mga ka-idol kung ikaw ay anong masasabi mo kung nagtatrabaho ka sa NBA bilang waterboy, anong masasabi mo. So, mag-iwan lang ng comment at sana nagustuhan niyo yung video natin mga ka-idol at yun na-flex yung magkano yung sinasahod ng isang waterboy, mascot, coaches and NBA player mga ka-idol. So, maraming salamat. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Siyempre, yun ang lagi kong hinihingi sa iyo. At sa Facebook naman ay paki-follow and like sa video na ito. Maraming salamat.